Magandang umaga sa inyong lahat, grade 12 students. No? So, today, didiscuss ko po sa inyo yung human person in society, understanding intersubjectivity. Um, a philosophical exploration for grade 12 students. So, um, ayun po, alam ko na-discuss ko na to sa iba. Sa iba hindi pa. Sa iba hindi pa tapos. So that's why I created this video for you to have a complete lesson of this one. Okay. Bago tayo magsimula, basahin muna natin yung quote na galing kay Martin Buber. So, men feel themselves to be carried by the collectivity, which lift them out of the loneliness and fear for the world and lostness. Sabi ni Martin Buber yan. Sa mga section na na-discuss ko na to, alam nyo na, kilala nyo na si Martin Buber. No? Dinagdag ko lang tong quote na to. Pero magandang suriin ang quote na ito dahil uh, makikita natin na itong quote na to from Martin Buber, nagpapakita na kailangan natin ng isa't isa sa buhay natin, no? Kailangan natin ng tao na makakasama. At hindi lang basta makakasama, yung magkaroon talaga ng connection. So, bago ko itanong to, ilagay niyo to sa note number 1 nyo. Number 1, naranasan niyo na bang manggamit ng isang tao? Yan. Ilagay niyo yung detalye kung paano niyo ginawa yon. At sa number 2 naman, naranasan nyo na bang magamit ng isang tao for their own benefit? Yan. Ulitin ko, no? Number 1, naranasan mo na bang manggamit ng tao para sa iyong sariling benefit? Number 2 naman, naranasan mo na bang manggamit ng tao, no? Naranasan mo na bang magamit ng isang tao for their own benefit? Yan. So, the question is, what is intersubjectivity? Yan. So, intersubjectivity is the shared awareness and mutual understanding between two or more conscious beings. Shared awareness. It is the condition of man, ako, ikaw, no, as a subject among other man who are also a subject. Yan, natandaan nyo, no? Hindi object, no? Subject. It is the foundation of genuine human relationships. So ano ba yung genuine relationship na yung totoong relationship? Yan. Hindi peke, genuine. Ayan po. So, what's the root of our existence now? Sabi nila, being with others. So, intersubjectivity argues that human existence is fundamentally relational. So, sa atin madali lang 'to, no? Actually, may kantang ganito, 'di ba? Yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Yan. Pananagutan niya na kanta yan, pang simbahan na ginawa o kinumpos ni Reverend Father Eduardo Hontiveros, SJ. Makikita nyo na no, may pananagutan tayo sa isa't isa. Relational. We cannot define ourselves in isolation. Our identity is shaped by our encounters with others. Hindi mo pwedeng sabihin na masungit ka kung wala kang taong pagsusungitan, di ba? Hindi mo rin pwedeng masabi na mabait ka, mabuti kang tao kung wala ka namang tao na paglalaanan ng kabutihan, no? Sila ang magde-define nun para sa iyo. At makakatulong yun to define naman yourself, di ba? So it is the movement from I to we. Yan. So sabi ko nga sa ibang section, no, napakalalim ng we sa atin, ano? Mas specific nga.
Meron tayong we na sa Tagalog ay tayo, no? Collective, tayo, we. Pero meron din we na parang we love each other, di ba? Kita. Yan. Kaya nga, 'di ba? Pag nagsabi ka ng English sa English ng I love you. So, medyo mababaw pa 'yun kasi hindi siya ano eh, kumbaga parang no? I love you. So, pwedeng one way lang 'yon, no? Maliban na lang kung I love you tong isagot, 'di ba? Pero pag sinabi nating mahal kita, iba ang impact nun kasi ano eh, parang sinasabi, kita kasi parang ikaw at ako eh. So pag sinabi ng palagay ko, no, pag sinabi nating mahal kita, ibig sabihin, this love, no? Let's share this love. Yun yun. Kaya automatic, pag sinabing mahal kita, you're asking uh, your supposedly partner, no, or someone who you love, no, whom you love, to share this love. No? Yan. Kaya napakalalim nun sa atin. Kaya nga actually, yung intersubjectivity, this is not alien to us. Actually, this is actually native to us Filipinos. Kasi nga, we have the concept of kapwa, no? Pakikipagkapwa-tao, no? Yan yung values natin, ano? Value of kapwa o shared identity, yan. So, kapwa means fellow human being, no? Kapwa, tao. Or shared inner self, no? It emphasizes that I am one with the other. Yun. This perspective helps us easily move toward genuine relationship and mutual recognition. Kaya nga, palagay ko nga, isa sa mga dahilan to kung bakit um, mababa yung suicide rate sa Pilipinas. Unlike sa ibang mga mamayayamang bansa katulad ng Japan, South Korea, ang taas ng level ng suicide. Bakit? Kasi napaka-individualistic ng mga society. At dahil wala silang dahil individualistic, no, walang pakialaman, no? Madalas they spend alone, no? They spend time alone. Kaya nga ang taas ng suicide rate sa kanila. May napanood akong vlog dati, ah tawag dito, nagtatrabaho siya as parang assistant teacher sa Japan. So one time nag-message siya sa isang ano, sa isang parang co-teacher, no? Yung isang teacher. Tatanong siya yung tungkol ata sa ticket sa tren. Sabi sa kanya, I'm sorry, if it is not related to work, I cannot answer you. So ganun kataas ang individualism. Yung individualistic character ng mga Hapon. Sa atin, 'di ba? Wala namang problema, eh. Magtanong ka lang ng ganun. Go na. Kaya nga ang ang laki ng papahalaga ng mga Pilipino sa kanyang kapwa. Totoo 'yon. Yan. Pero isang banda, hindi rin maganda 'yon kasi nga tulad niyan, ang dali nating maawa, no? Kahit mga nagnanakaw ng politiko, ang dali nating kaawaan kapag parang underdog ang lagay nila. Isa sa mga disadvantage naman 'yon. Yan. So this is the learning these are the learning objectives. You can post this, no? You can pause for a short while. Okay. Okay. So intersubjectivity, this is basically German, you know. Pero ah nakasandal pa rin to sa mga ancient philosophies nila Socrates, no? Ang dalawang central figures dito sa intersubjectivity ay si Edmund Husserl na siyang nagtatag ng phenomenology na philosophy at saka si Martin Buber na siya namang nag nag-develop ng philosophy of dialogue. So ito si Edmund Husserl, no? Siya yung founder ng phenomenology. So yung phenomenology is the study of
consciousness from the first person perspective. So pinag-aaralan mo yung sarili mong kamalayan. So actually, this is not a nuance, no? Kasi nga sinabi nga ni Socrates na an examined life is not worth living. So you have to examine yourself, 'di ba? Pero dito, nakapokus siya sa kamalayan, hindi lang sa basta sa self, kundi yung consciousness mo as a human person. So, naniniwala si Edmund Husserl na ang intersubjectivity is crucial for building a shared objective world. O sa German, tinatawag nila na Lebenswelt or life world na. So, sa mga German, madali lang silang bumuo ng bagong word. Pagdidikitin lang nila yung mga lumang words nila, bagong word na yon. Yan. So, ayaw ni paniwalaan ni Husserl yung tinatawag na solipsism, no? So this is the belief that only one's own mind exists. So naniniwala siya na may ibang tao rin, no? They also exist, no? Yan. At naniniwala siya na makikilala natin ang isang tao through empathy, no? Yung consciousness ng isang tao through empathy. So perceiving the other's body as living like ours, no? Ito, alam na alam niyo na to, no? Putting yourself on someone's shoes. Empathy talaga. Laging lumalabas itong salita na ito, lalo na sa intersubjectivity. So syempre ito yung pinaka ano talaga, no? Sentro ng intersubjectivity, si Martin Buber. So he developed the philosophy of dialogue centered in the ethical dimensions of human relationships. So paano ba tayo magkakaroon ng authentic at saka inauthentic relationship sa paano natin masasabi, no? Sinabi niya diyan, no? Kung ang relationship natin, ayun, pasensya na inuubo ako. Ayan. So balikan natin na yun nga yung distinguished relationship, no? Uh, he distinguished relationship dalawa, no? I daw at saka na authentic, I it naman yung inauthentic. So naniniwala si Martin Buber na ah, itong dalawa na to ano, ang nagde-describe on how we engage with others. Pero hindi may iwasan 'yan, no? Determining the quality and meaning of our lives, no? Ah, makakagamit tayo ng tao, no? Whether we like it or not, no? Pero yan, mamaya na balikan natin 'yan. So, ito naman si Edith Stein, yan, dinefine niya yung empathy or shared experience, no? Estudyante ito ni Husserl. Dinefine niya yung empathy o sa Germany, ang tawag ay Einfühlung. Yan, repeat after me. Einfühlung. So recognizing the other's lived experience as valid and distinct. No? Hindi lang yung experience mo ang halaga. Pati yung mga experience ng ibang tao, valid yan. Empathy is the key mechanism for achieving intersubjectivity. Yun ang sinasabi ni Edith Stein. Siyempre, kilala naman natin to si Saint John Paul II o ang kanyang tunay na pangalan ay Karol Wojtyla, no? So, sinasabi niya rito na being with others, no? Ibig sabihin, these persons are beings with others. So, fulfillment is found in the gift of self to others. So ibig sabihin parang, yun, gift of sarili. Yung altruistic, no? Na pagtulong sa tao, yan. Altruistic na maging open ikaw sa tao, no? Yan. And gift of self to others. Ito na yung dalawang fundamental relationship ni Martin Buber. Yan. So, I, it, no? It as object and I daw as person. So, ang goal niya rito ay to cultivate more I daw moments. So, bali intersubjectivity nga. So, ito po yung I-it relationship. So, sa German, ang tawag dito ay ich und es. Yan. This is the subject-object relation where others are used
as a means to an end. Ibig sabihin, ginagamit mo lang sila, no? Means, no? Sila, yon, yung tao na yon as a para means to an end. Ibig sabihin yan, ito yung paraan, no? Para makuha mo ang isang bagay. Yan, means to an end. So, gagamitin mo yung tao na yon. Halimbawa, usually ang characteristics nito ay transactional, limited, at saka impersonal. Yan. No, tatanungin ko kayo, no? Kilala nyo ba yung cashier natin sa Nuestra? Lalo na yung mga matatagal na rito. Actually, sa ibang section, may natanong na ako nito. Sabi niya, since grade 7 pa lang, nasa Nuestra na siya, pero hindi niya kilala yung isang cashier doon. Eh, ang tagal na nung cashier na yun, kasabayan ko yung pumasok dito. So, bakit? Tinanong ko siya kung bakit hindi niya kilala. Sabi niya, hindi ko naman po kailangan kilalanin. Yun yun. Kasi nga, ano ba yung relationship niyo? Transactional lang. O. Gagamitin mo lang siya para makapagbayad ng tuition. So, limited lang. Sandali lang. Pag natapos na yung pagbabayad ng tuition nyo, alis na kayo dun sa pila. Impersonal, yun nga, hindi mo na kailangan kilalanin yung taong yun. Yan. So, ayan, ito yung example. Bukod sa nabigay kong una example, ito yung, halimbawa, magtatanong ka sa gwardiya, direction. Ako nga, hindi ko kilala yung mga first name ng mga gwardiya na iba eh. Oo. O kahit, minsan nga, kahit ID, kahit nga, ano, kahit nga may apelyido na doon sa uniform nila, hindi ko pa rin sila matandaan eh. Kasi wala kaming connection. Diba? Transactional lang palagi. So, ito naman yung I-thou relationship. So, this is the subject-subject relation where both are participants. So, ang characteristic daw ay mutual, holistic, at saka authentic. No? So, sa symbiotic relationship nga, sa biology, di ba? Ano-ano ba yung mga symbiotic relationship? Meron tayong commensalism, mutualism, uh, parasitism, saka predation, di ba? Sa commensalism, yung relasyon ng dalawang species ay yung isa nakikinabang, yung isa wala lang, walang pakinabang, pero hindi rin siya masasaktan. Sa mutualism, both species are gaining from each other. No? Siyempre sa parasitism, yung isa nasasaktan, yung isa nakikinabang. At sa predation, isa na kailangan mamatay at bago mapakinabangan ng isa. And mutualism is the best relationship. Yun. No, if you talk about the moral ground, no? Moral grounds, yung walang masasaktan, walang mamamatay. Sa tao ganun din. Pag mutual yung relationship nyo, no? Mutual yung ipinapakita nyo, goods yun. Nakuha nyo? Holistic, kabuuan. Authentic, totoo. Yan yung mga characteristics ng I, thou, or ik, undu relationship. So, remember na mga Germans nga ito, no? Yung mga nagsasabi dito. Kaya nga may makikita kayong mga German term. Yan. So, ano ba yung mga halimbawa ng I thou? No? Kunyari, a friend listens attentively and empathizes genuinely. Seeing you as a person, not a problem to fix. Yan. Kung may mga problema ka talaga, no? Yan. So, makikinig lang sila sa iyo. Minsan, maaasar din sila sa iyo, no? Kasi lalo na kapag sinabihan mo na sila, ako kasi ganun eh. Pag ako personally pag sinabihan kita, siguro isa, dalawang beses, pero hindi ka nakikinig sa akin, nako, ano mo na, sa susunod, wala ka nang maririnig sa akin. Ganun lang, kasi naniniwala ako na yun nga, intersubjectivity, both ways yan eh. Nakuha nyo? So, kung, oo, alam natin na minsan kailangan mo magsalita para may makinig, no? Pero merong din times na halimbawa, ikaw direkta ka ng humingi ng advice, pero yung ginawa mo taliwas doon sa sinabi ko sa iyo. Ibig sabihin, uh, kumbaga, you do not respect my advice. So, bahala ka na para sa akin, ano?
bahala ka na. Sa susunod, kapag nanghingi ka sa akin ng advice, hindi na kita, ano, siguro I will not entertain you. O kaya, I will still entertain you, pero I will let you decide on your own. Kapag naghingi ka ng advice, ang sasabihin ko na lang sa'yo, gawin mo yung gusto mong gawin. Yun na lang. Kapag ganun ang narinig mo sa akin, sige, ganito gawin, gawin mo na lang yung gusto mong gawin. Ibig sabihin, I will not deal with you, I will not deal with your problems anymore. So, inauthentic at saka authentic relationship. Siyempre, yung I eat, inauthentic yan eh. Alienation. Tapos, yung genuine dialogue naman ay yung I thou. Yan. We choose whether to treat others as objects or subjects. No? Inuulit ko, hindi din natin may iwasan ito. Nakuha nyo? Pero ang pinaka nakakatakot, ito. Yung I thou, tapos I it pala. Yun ang pinaka nakakatakot. Hindi nakalagay dyan eh. Walang nakalagay dyan eh. May mga tao that they will befriend you, no? Because uh, they'll use you as a means, no? As a mean to their ends, no? Means to the end. Ibig sabihin, makikipag-connect muna sila sa iyo, tapos tsaka kanila i-exploit. Yan ang pinaka nakakatakot na uri ng relationship. At madalas, diyan tayo nabibiktima. Nakuha nyo? Yan. So the language of connection. So communication manifests intersubjectivity. Sa dialogue, laging pasok ang I daw dyan. Monologue naman, I it. Si monologue is the one-way street. So ibig sabihin, one-way communication where the listener is passive. At ang goal nito ay to impose or seek confirmation. Yan. Sa, sa social media, ang daming ganito. No? Yung mga lalo na yung mga sikat daw na ano, social media personality. Yung iba doon nakapatay lagi ang comment. They don't want to entertain other opinions, but you have to listen to them. That's monologue. Yan. Kung may kaibigan ka rin ganito, yung parang, kunyari sa friendship nyo, gusto niya laging masunod. Tapos kapag hindi nasunod yung gusto niya, magtatampo siya. Ibig sabihin, yung tao na yon is practicing monologue. Listen to me, I will not listen to you. Si dialogue naman, no, ayon kay Paulo Freire, sa kanyang libro na Dialogue Transforms the World, this is a deep mutual conversation rooted in equality and openness. Equality, no? Openness. So walang tinatagong sikreto. So what are the elements of authentic dialogue? So it requires presence, no? Dapat, syempre, both side yon. Both sides. Kailangan may presence. Ba, may problema tong isa, no? I will be present for you. Hangga't maaari, if I do have a problem, may social media naman, ano? You can be also my listening ears or my crying, no, my, my crying shoulders or someone who I can lean on. Yun. Hindi pwede yung purong, halimbawa, kapag ikaw may problema, sige. Tapos pag ako na may problema, ah, wala ka, hindi ka available. May estudyante ako sa college, meron silang GC. Actually, marami nang nangyayari na ganito eh. Biglang tumahimik yung GC nila. Wala na nagsishare. Nag-post minsan yung isa sa mga kaibigan niya, sa IG ata o sa Facebook. Magkakasama yung mga tao na yon, magkakasama yung mga tao na yon. Siya lang ang wala. Tinanong ko, baka naman may problema sa ugali mo. Sabi niya, hindi sir, kasi pagkatapos nun, kapag may, ano, may mga kailangan sila sa assignment,
mini-message pa rin nila ako eh. Ay, sabi ko nga sa kanya no na isinang-ayunan naman ng mga ng mga kaklase niya no. Sabi ko, iwanan mo na yung ganyang klase ng friendship. Hindi kanyan friends. Ginagamit ka lang yan, sabi ko sa kanila. Mutuality, nasabi ko na po to. Truthfulness, nasabi ko na rin, pagiging totoo. At syempre, respeto. So here you have to each other. Kung walang respeto doon, di ba? Walang mangyayari. Sabi ni Martin Buber, through the, oy, through the Tao, no, a person, sorry mali yung ano ko, spelling ko ata. Ayusin ko lang. Through the Tao, yan, yan. So, through the Tao, a person becomes I. Yan, sinasabi niya, no. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina na you cannot identify yourself, no, if you do not mingle with other people. Diba? Kasi nga, sila yung makakakilala sa'yo. And at the end of the day, these assessments from the people around you will help you to understand yourself. So ito yung summary po ng monologue at saka dialogue, no? So sa monologue, yung view niya sa ibang tao is object, means to an end. Sa dialogue naman, ang trato niya sa ibang tao is subject, end in themselves. Sila yung purpose mo. Gusto mo makipagkaibigan, gusto mo makipagrelasyon, anything na may magandang intention ka na direkto sa kanila, yun yon. Communication, one-way imposition. Sa dialogue naman, mutual, two-way, no? Kumpleto ang parts ng communication, 'di ba? Sa parts of communication may sender, may receiver, may channel, no? May message, may feedback. Ganon. Relationship, syempre sa monologue, inauthentic, alienating, no? Sa dialogue, authentic, fulfilling. At sa goal, para to impress other people or to use other people lang. Pero sa dialogue, ang ang goal is to encounter and to know the person. So what are the obstacles to dialogue? No? So, seeming, number one, faking image. No? Hindi, mas maganda kung dito ko na ilagay yan. Yan, seeming, imposition, at saka speechifying. So, sa seeming ang focus niya, parang, pinipeke niya yung sarili niya. Di ba? Pretend na mabuti, ganyan, na concern, pero hindi naman pala. Yan. Kaya nga, pinipeke mo, sabi nga niya, no? Faking image. Pinipeke mo yung image mo para validation ng ibang tao. So, kumbaga marami ganyan, ano? Marami ganyan tao, no? Na kahit sa workplace, makikita mo yan eh. Makikita mo yung mga taong sobrang bait sa mga administrators, pero hindi maganda ang treatment niya sa mga co-equal niya o sa mas mabababang ano. Iba yung treatment niya. I've encountered those kind of people, no? At nakakatakot sila. Nakuha niyo? Calculated persona. Alam nila kung saan sila makikinabang. Approaching the ad, ayan, mas maganda daw na maging being ka. Yan, no? Seeming, no? Ang kasalungat niya ay being. No? Ipakita mo yung totoo mo. No? Ipakita mo yung totoo. Ipakita mo yung, siyempre, yung totoong, totoong ikaw. Yan. Kasi, yun naman talaga eh, no? Laging sinasabi yun, be yourself. Kasi mahirap magpeke eh. Speechifying, sorry, engaging one owns monologue or prepared statements rather than truly attending to and addressing the other people in their unique and present reality. Yan. So, yun yung tinatawag na yan, forcing beliefs, no? Yan. So, ibig sabihin, ito, may gusto siya sabihin sa iyo, no? Specifying, no? You have to listen to them. Kung hindi mo
Kumbaga parang meron na silang template kung ano yung sasabihin nila sa iyo eh. Ibig sabihin hindi personal. No? Ginagawa lang to ito impress. Makikita nyo naman yan, lalo na yung mga ibang nag-a-advise na ano yung parang akala mo libro ang nagsasalita. Nakuha nyo? Pero walang personal na touch eh. Unlike sa personal making present. No? Kasi bawat tao may problemang unique para sa atin. And it should be not answered by templates. Nakuha nyo? Hindi yon, dapat personal. Imposition naman, trying to impose one's own views, no? Will or self upon the other, imposition yon. Bawa, naranasan nyo na ba na ano, may tinanong na ako dito eh. um, naranasan nyo na ba na sinabihan kayo, no? Bawa, parents nyo. Ito kunin mong kurso. Ito kasi yung gusto namin para sa'yo. May tinanong ako niya sa isang section, ano? Umiyak siya. Bakit? Kasi hindi niya talaga gusto yung kurso na yun eh. So parang nai-impose sa kanya na kunin niya itong kurso na to. Pero syempre, because tayong mga Filipino kasi, meron tayong tinatawag na ethics of care eh. No? Sa pangalawang stage, yung iniisip mo yung iba bago yung sarili mo, sige, susundin ko na lang ito para sa kanila, kahit hindi para sa akin. So may mga ganun tayong instances. Uh, Kaya kapag nang-impose sila, we don't have any choices but to follow. Pero ang kasalungat nito ay yung tinatawag na unfolding or true influence, no? Na kukunin mo talaga yung isang bagay because you were influenced by someone. Usually, ang teacher, bawa ako, nag-teacher ako. A teacher influenced me to become a teacher. Yun yun. I decided to become a teacher because a teacher, a social studies teacher influenced me to become a teacher. There are also teachers of today, new teachers. Some of them, they said, no, they claim that I influenced them as a teacher. So that is the impact. Yun yung magandang impact na maibibigay ko o naibigay ko sa kanya. Sundan niya yung tinataha ko na ano, na nalandas. Siyempre, sa experience, treating the other person as an object of study, analysis, or sensation to be cataloged and utilized instead of relation. Meeting them in direct, mutual, and holistic encounter. Yan. So, post po muna ako. Ayun, so, ito na po ulit ako. No? So, values that foster connection. So, intersubjectivity is an ethical demand. We must cultivate virtues to live in authentic relationship with others. So, nga naman, di ba? Kailangan na um, tayo mga tao, no? Siyempre may virtues din yan eh. Hindi mo magagawa yung totoong connection kung laging masama yung intention mo, di ba? So, ito yung mga virtues na dapat nating makuha, no? Matutunan. Empathy, availability, and the ethics of care. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung ethics of care ni Carol Gilligan. Yan. Yan. Sinabi ni Carol Gilligan kasi na kailangan na may times na kailangan nating unahin ang sarili natin, stage 1 ng moral development niya yon. May times na may mga stages sa kailangan nating unahin ng ibang tao, that is her moral development theory number 2. At yung pangatlo naman, kailangan balanse na. Pantay nating titignan ang sarili natin at ibang tao. Yan. So, empathy, yan. Alam na natin to, nasabi ko na to. Availability, the willingness to be present. Yan. Ethics of care,
Ito nasabi ko na yan. Focuses on relationships and moral responsibility toward others, especially the vulnerable. Yun, that's ethics of care. So, ayan. Authenticity and trust. Authenticity builds trust. Without it, others cannot truly encounter us. Ganun na kasimple. Love and responsibility, no? Sabi nga ni Buber, love is the ultimate I-thou relationship. Love is active acceptance and care for another person. Kaya nga, di ba, nauna ko nang diniscuss yung tungkol sa love. Ito yung connection yon, no? Kasi, ah, sa intersubjectivity talaga, ultimate um, I-thou relationship yung may pagmamahal ka. At nabanggit na natin yung mga uri ng pagmamahal. Hindi lang ito basta romantic, di ba? Lalo na yung mga Greek types of love. Hindi natalakay doon na hindi lang ito tungkol sa pagmamahal ng isang tao sa opposite sex, same sex, something like that. Pero maraming uri ito. So love is active acceptance and care for another person. When people are treated as objects, alienation and discrimination occur. Ito, kung titingnan mo yung nangyayari sa bansa natin, 'di ba? Lalo na yung mga flood control projects, 'di ba? Alam mo yung mga gumawa ng ganong kasamaan, wala silang pakialam sa mga tao. Nakuha nyo? They only think of themselves, sorry. No? Sarili lang nila iniisip nila, wala silang pakialam. Di nila pinagawa ng maayos yung mga flood control projects. Bakit? Anong mangyayari, 'di ba? Nagkaroon ng korupsyon. Uh, Tapos tignan mo, wala pang nakakasuhan, 'di ba? Intersubjectivity in persons with disabilities, PWDs, must be seen as full subjects with inherent dignity and contributions. Kaya nga sa isang lipunan na talagang may pangangalaga sa mga PWD, no? I've been to Singapore na many times. Makikita mo doon ang mga PWD, they are not, no? Uh, when they when they travel, no? Uh, they do not feel that they are PWD. Kasi nakahanda ang lahat ng gamit para sa kanila. Pagsakay ng bus, naka-wheelchair, bababa yung driver, ilalabas ng konti yung platform ng bus para makadaan yung wheelchair. Tapos meron dong lugar na pwedeng itali yung wheelchair nila para hindi sila gumalaw. Meron. Nakahanda. Sa Pilipinas, I don't I don't think na marami pang establishments talaga ang hindi nagbibigay ng ah, ng avenue para sa mga PWD. Although talagang mahal naman kasi talaga ang gumawa ng mga lugar para sa PWD, pero it doesn't mean na hindi siya dapat gawin. Yan. Tulad nito, yung kauna-unahang summa cum laude na Ateneo, si Rosel Ambubuyog, no? First visually impaired summa cum laude. So, pag na ah, pag tinutukan mo talaga ang mga kasama natin sa PWD, no? They will also excel given the correct tools and a little help. Little lang, hindi ganap na tulong. They can also excel, no? Kaya nga may term ngayon ano, some people are not using uh, disabled person. Now, they are using uh, differently abled person. Yun. They are not disabled, they are differently abled lang. May kulang lang sa kanila. Pero hindi ibig sabihin, wala na silang silbi. Ganon. Yan.
Ito na nga yung mga availability and empathy for PWDs, creating ramps, braille, and inclusive systems as acts of genuine presence. Yan. Ito naman sa intersubjectivity and underprivileged sectors. So, the poor, indigenous, and laborers must be recognized as agents with wisdom and dignity. So, sa mga LGBTQIA+ naman, uh, rejecting discrimination and viewing members beyond orientation or label. So, let's wag nating i-treat ang mga LGBTQIA+ na na ibang tao, no? They are human beings. Walang dapat umabuse sa kanila, mambuli sa kanila because of their gender. No compromise yun. Okay nyo? No compromise. Kapag binuli mo sila because of their gender, ibig sabihin nagiging, nagkakaroon ka na ng bigotry sa puso mo. Kaya dapat iwasan natin yun. Rejecting totalization and stereotypes. So, reducing totalization, reducing people to single categories. And intersubjectivity requires seeing the whole person. Yan. Stereotypes, so, ngayon, lalo na sa mga kapatid nating mga Muslim, di ba? Kapag narinig nyo na Muslim siya, di ba, may iba na kayong naisip, no? Pero hindi dapat ganon. Dialogue and social transformation, ayon kay Paulo Freire, dialogue allows people to explore and transform their shared world together. Yun. Imaginein mo kami kaibigan ka na isang tao na magkaiba yung paniniwala niya, whether it's tradition or religion, customs. Pero you still respect each other. You can witness a wonderful world. Nakuha nyo? Nasasabi ko lang kasi I've been to many places in Asia. Makikita mo na iba yung customs nila. Pero at the same time, they are good people. They are good people. I had a friend in Singapore na Malaysian siya, pero Indian, no? Indian-Malaysian siya. Ang dami niyang kwento. And I learned from him. Nakuha niyo ba? I learned from him. So, intersubjectivity is a moral challenge. Always treat others as thou, never as an it. Ganun lang. Huwag kang manggamit ng tao. Sabi ni Martin Buber, all real living is meeting. Yan. So, maraming salamat. At, ayun. So, pakisagutan yung mga dapat sagutan. Yung note number 1 nga is lalo na, no? Kailangan masagutan yan. Okay. So, maraming salamat at good day.